Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Welcome po sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. Kasama po ang ating pambansang kagawad, Butch Serrano. Maraming salamat SK Mai at isa pong karangalan ang makasama kayo 42,047 barangays para po sa konting balitaktakan, konting pag-aaralan at syempre maraming katatawanan. Dito lang yan. Sa barangay, tayo. Ayan po mga kabarangay, kung napapansin nyo po, medyo may kulang lang po sa ating set today. Opo. Malaking kulang. Wala po si Kags Marie today. Kags Butch, bakit nga po ba? Yes, meron, kung mapapansin nyo sa FB page po natin, mga kabarangay, ay nag-announce po kami na pag-uusapan natin yung bagong procurement law. At saka paano yung budgetary considerations ng mga SKs kasi mga bago na. Yung in-invite ni Kags Marie, biglang hindi makakadalo. So nag-aanap po siya ngayon. Para po mas maganda po ang presentasyon namin para po sa mga SKs ng bayan. Yan, nagpapakapagod si SK Marie para makapaghanap ng kainam-inam na guest para po sa ating programa. Ayan po, pakaabangan nyo lang po yan mga kabarangay dahil for sure pag-uusapan din po natin yan sa atin po mga susunod na episode. Kita nyo naman yung katabi ko, blooming na blooming. Ang original crush ng bayan sa barangay tayo. Pero for now po mga kabarangay, pag-uusapan po muna natin ang mga katanungan po ng ating mga subscribers and viewers. At may kinalaman din po sa usapang politika at pati na rin po sa filing ng COC. Yes, kasi dapat nga SKs pero minadali namin to na makapag-put up kami ng magandang ihahatid na programa para sa inyo. Kaya po, ang dami hong nagtatanong tuloy ba yung eleksyon? Ito na naman tayo, no? Parang wala nang katupasan kung tuloy ang eleksyon o hindi. So, yung mga comments ninyo, mga televiewers, tsaka yung mga sumusunod sa amin, tsaka nagsasubscribe sa Facebook, sasagutin namin ngayong araw. Pero itong first segment na pag-uusapan natin yung usapang politika, yung mga galaw. Kasi, alam mo SK, nagtataka yung ibang tao, bakit daw politika pinag-uusapan natin katatapos ng eleksyon. Wala tayong magagawa. Kasi ito na nga malalaman ninyo kung bakit natin pinag-uusapan. Dahil nga, sabi nga ni SK Mai, magfa-file na ng COC ang mga kakandidato. Alam niyo po, Kags Butch, pagdating po talaga sa usapang barangay, madalas po kaakibat na po talaga yung usapang politika, which leads us to the question po. Sa galawang politika, ito po tinatanong po ng ating mga taga-subaybay, paano po kung tatakbo si Kapitan at si Kagawad at filing na po sa ngayong taon ng COC, election na po ng BSKE again, December next year. Paano daw po ang mangyayari kung mananalo or kung matatalo po sila? Ayan, mabuti. Ina-advance nating lahat no? Kasi nga usapang politika, kaya galawang politika na. Ano ang unang-una ninyong mapapansin sa galawang politika? Hindi ba merong ugnayang barangay na? Dati wala naman yung ugnayang barangay na yan, pero dahil nga mga local officials ang tatakbo ngayon at malapit na ang filing ng COC nila, kinakausap nila yung barangay. Alam nyo, ang barangay, tayo, kapitan, barangay officials, secretary, lahat nagtatrabaho sa barangay, mga kagawad. Yan po dahil malapit tayo sa taong bayan, tayo ang una talagang lalapitan ng mga politiko. At tayo rin ang unang nagkakapulso kung saan malakas. Halimbawa, ang partidong ito, by the way, hindi na non-partisan ha. Hindi na non-partisan ang laban, partido na. Kaya po mapapansin ninyo marami ng mga teams. At yung mga pinagbabawal po last year sa barangay dahil daw non-partisan tayo, ngayon partisan na. Ibig sabihin talagang pinapayagan na yung mga ibang kilos. Pero tsaka pa natin pag-uusapan yun. Sinasabi ko lang po, yung mga galawang politika, dahil talagang party system na ang iiral. Pero naniniwala ba ako sa party system? Hindi, tao-tao lang yan. Pag ako nangangampanya o sino man nangangampanya, tao-tao pa rin na magde-decide, hindi po partido. Although,
Pag may partido ka, advantage talaga. So ano itong ugnayang barangay? Di ba pinapatawag na kayo ni na Gov, pinapatawag na tayo ng mayor, pinapatawag na tayo ng mga konsihal. At syempre, pinag-uusapan doon kung ano magagawa na sa barangay, ano pang tulong nyo. Syempre, natural yun. Walang problema doon. Opo. Maganda yon, magandang pag-usapan yon. At syempre, kinakailangan mga kagawad, mga kapitan, magsalita na kayo dahil pagkakataon natin ito na makahingi ng maganda-gandang proyekto para sa ating mga constituents. Yun ang ugnayang barangay. Pero kalakip nyon, pag nag-close door na at nagkatanungan na malakas ba tayo dyan? Sinong konsihal ang malakas dyan? Sino makakalaban natin? Sikap ba tatakbo? Yan ang importanteng galawan sapagkat hindi pwede na hindi natin pag-usapan sapagkat may mga nag-aambisyon na kagawad, tatakbong konsihal o kaya mayor. Si kapitan, baka tumakbong congressman o mayor o hindi mo masasabi. Marami pong tatakbo. So ano ngayon ang next question doon, di ba? Opo. SK May, ang susunod doon, paano ngayon kung tumakbo si kapitan at saka si kagawad? O kita nyo na di apektado kagad kayo. Dahil pag-file niyan sa Oktubre, makakakilos pa ba ang kapitan ninyo at saka kagawad ninyo kung sila ay tumatakbong konsihal o vice mayor o mayor? Ayun mga pag-uusapan talaga natin sapagkat alam naman natin marami ng restrictions pagka nag-file ang inyong mga konsihal. Paano na yung kanilang mga proyekto? Yan ba matutuloy? Si Mayor ba ginagawa ba to dahil siya ay namumlitika o hindi? Kasama po yun part and parcel ng kanilang trabaho. Si Kapitan, nakapag-file na ng COC niya. Paano na ang galaw niya sa barangay? Sino na ngayon? Si number 1 kagawad ba magte-take over? Paano to si number 1 kagawad tumatakbong vice mayor? O di si number 2. So paano hindi natin talaga may iwasan ang usapang politika. Although ayaw na natin sana, pero ganun kalapit. Ang eleksyon last year, BSKE, ngayon, midterm elections. So elections ng local, national. And then after nyon, yun ang magandang tanong. Kung matutuloy yung BSKE. Yes po. At katulad nga po, Kags Butch, nung last po natin na BSKE, papasok na naman po dyan yung tanong ng election period versus campaign period at yung mga early campaigning at tinatawag po nating electioneering na naman. Papasok po kaya dyan yung mga same restrictions na pinatupad po ng COMELEC sa nakaraang BSKE sa atin? Ito na nga isipin mo to SK, di ba? Isipin nyo mga kabarangay tsaka kapitan. Tumakbo si kapitan na konsehal, halimbawa, city councilor o municipal councilor. Tumatakbo si Kap. So, paano na pag nag-file na ng COC sa Oktubre? Okay, matatapos ang eleksyon, marami ng restrictions ha. So, bam, nangangampanya. Marami ng restrictions. Pag natalo siya, pwede siyang bumalik as kapitan. Wala nang problema Pag nanalo, hihintayin lang niya yung term of office niya. Pag sumpa niya, hindi na siya kapitan. Considered as resigned. Pero ang general rule, pag tumakbo si kagawad at si kapitan ng municipal, city, provincial, office, elected office, hindi ho nila kailangan mag-resign. Okay? Pero ang tanong, eto na, May next year ang eleksyon. So natalo, maraming restrictions. Magbi-BSKE na ulit. Sa December. Ang lapit. Sa December. So magfa-file na ulit yan. Malapit na ulit mag-file ng kandidatura. Or, kasama ba yun? Yung BSKE candidates? Hindi pwedeng kasama So kailan sila magfa-file? Ang BSKE, siguro 1 month or 2 weeks before election, nagpa-file na yung ulit ng COC. Taling-tali ang kanilang mga kamay. Dahil dalawang eleksyon. At napakalapit nung last year at saka ngayon. So kung iisipin ninyo, makakakilos ba? O ngayon, sabihin nyo sa akin, huwag niyong pag-usapan ng politika. Of course, kapag-uusapan natin yan dahil yun ang mga tanong. Kung nanalo si Kap o tatakbo si Kap, magre-resign ba? Hindi po. Si Treasurera, si Tanod, okay, nag-aambisyon sila, tatakbo silang konsehal ng munisipyo. Kailangan nyo mag-resign. Because you are not an elected official. Fair ba?
Napag-usapan na po natin yan. Pwede kayo mag-binge watch, Yes. di ba? Napag-usapan Maaari niyo natin pong yan. balikan. Opo. Balikan nyo po. Kasi pag balik tayo ng balik, hindi tayo uusad. Fair po ba? Merong Supreme Court decision tungkol dyan at mapapanood. Balikan nyo po yun at maganda pong usapan doon. Ayan po, Kags Butch, ito pong kasunod po natin tanong, kaugnay pa rin po ng eleksyon next year. Alam naman po natin na may mga naghaing mga mambabatas na pahabain po ang termino ng mga barangay officials from 3 years to 5 years. At sinasabi po nila na hindi daw po fully enough ang magbigay ng serbisyo ng 3 taon, dapat daw po 5 taon. Alam mo yan mga kabarangay, mga kagawad, tsaka mga kapitan. Yan naman lagi naririnig natin sa ating mga mambabatas, sa mga nakakataas sa atin pagka tuwing eleksyon. Na, maghahain kami ng isang bill para mag 5 years na kayo. Kasi hindi kakasya yung inyong serbisyo. Pagbibigay ng serbisyo 3 taon, kinakailangan 5 taon para marami kayong magawa. Unang-una sa lahat, yung People's Initiative, palpak na, talo na sila. Freeze na yan. So yung sinasabi nilang 5 years, dapat constitution ang babaguhin, hindi sila pwedeng mag-file lang. Kasi pag nag-file lang sila, ibig sabihin, walang mangyayari kasi constitution ang babaguhin mo. People's Initiative nga hindi umubra. So kung hindi umubra yung People's Initiative, paano mo sasabihin sa amin, Mr. Congressman o Mr. Senator, na gagawin mong 5 years dahil magpa-file ka ng bill? Hindi niloloko mo lang kami. Gusto mo lang ng boto namin. Sana diretso mo na lang kami dahil hindi ko kami, bukas na ang isipan namin sa ganyang mga bagay. Pero huwag niyong babalahin, boss natin yung mga yun. Pangalawa, etong 3 to 5 years, sasabihin ng mga mambabatas, maiksing panahon ang 3 years para makapagsilbi. 5 years, marami tayong magagawa. Alam mo, 1 taon lang, 2 taon. Kung gusto nyo talaga magsilbi, maraming magagawa. Marami. Pwede nyo ipagkasya lahat. Mag-coordinate lang kayo. Huwag kayong mag-away-away mga kapitan at kagawad. Kahit na yung pinakamalaking project na mukhang imposible, kaya nyo hong gawin within 1 year. So ano sinasabi ng 5 years? Pakeme lang yan. Hindi politika. Kasi iba yung nag-file, iba yung nagpasa. Madali mag-file. Ako pa, magpapabango ako sa inyo. Ayun. Magpa-file lang ako at babango ako sa aking mga constituents tsaka sa aking mga kabarangay, nauuto ko sila. Ayun, iboboto nila ako. Pero hindi na ngayon. Bukas na isip, bagong barangay na mga kausap nila. Sana nga po, Kags Butch, magkaroon na po tayo ng kalinawan din sa kung ano po talaga yung number of years na dapat termino ng ating mga barangay officials dahil meron pong nakasaad sa batas. Pero katulad nga po ng mga natalakay natin sa mga last episodes po natin tungkol sa eleksyon, marami rin po nagsasabi na unfair nga po sa mga bagong halal na barangay officials natin na hindi nila mabubuo yung 3 years dahil nga po next year ay magkakaroon na naman ng BSKE. Yes, unfair talaga, pero hindi natin kasalanan yan. Kongreso kasi, ayan, na unconstitutional tuloy sila ng Supreme Court, binalik ng Supreme Court, naging 2 lang taon. Wala may kasalanan dyan kundi Kongreso. Ayan nga po. Pero mga kabarangay, abangan po ninyo dahil marami pa po tayong tatalakay yung mga katanungan ninyo sa ating next na segment. Pero bago po yan, nais lang po namin mag-abot ng aming pagbati sa atin pong mga masusugid na televiewers. Unang-una na po dyan si Kagawad Joel Buaraw ng Barangay Concepcion, Lumban, Laguna. Hello din po kay Kagawad Kim Barotas ng Barangay Poblacion 2, Banisilan, Sultan Kudarat. Kay Kapitan Leonardo Katingan ng Barangay Mabangbang Baybay, Claveria, Masbate. Kay First Kagawad Cecilia Vido, TWG-NBAC Chairperson from Barangay Salvacion, Santo Tomas, Davao del Norte. Hello din po kay Kapitan Oscar Garcia Agasite ng Barangay Kabayawasan, Mangataren, Pangasinan. At kay First Kagawad Mael Reyes Ramiscal of Barangay Poblacion 2, Gerona, Tarlac. At kay Kagawad John Libaw ng Barangay Valenzuela, Makati. Maraming salamat, SK May. Ito si Kagawad Kim Barotas, palagi tayong pinapanood. Opo. Kaya yung picture na pinadala niya, yung TV set niya, tayo lagi ang pinapanood, SK, Opo. at idol nga ikaw. At saka si Kags Marie, babaeng kagawad po to si Kim Barotas. Maraming salamat to. Ito naman tong si First Kagawad Cecilia Vido, yun yung napag-usapan natin yung back.
Opo. na napakahirap. Ito palang kagawad na ito bago siya naging first kagawad, TW, Technical Working Group, and BAC Chairperson from Barangay Salvacion, Santo Tomas. Ibig sabihin malawak ang kanyang eksperyensya sa BAC, Bids and Opo. Awards Committee. Pero let me also take this opportunity na itong number one fan natin, si Mark Anthony Sanico, na lagi nating sinasabing perfect attendance pagka pinapanood po kami. Maraming salamat, Mark Anthony Sanico, at palagi mo kami sinasamahan. At syempre, yung aking nagpakilig sa akin na tinatawag akong Senator Serrano, Elizabeth Manzano. Ma'am, maraming salamat. Ang sarap sa tenga ko. Opo, pahabol ko lang din po, Kags Butch, batiin din po natin si Kagawad Greg Barut ng Barangay 426, Zone 43, Paltok Street ng Sampaloc, Manila. Yan. At finally, si Kagawad Josephine Hidlao ng San Jose, Santa Catalina, Negros Oriental. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo. At gaya nga po ng sinabi natin kanina mga kabarangay, meron pa po tayong sasagutin na ilang mga katanungan sa pagbabalik ng Sa barangay tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay